Marami na po tayong mga kababayan, marami na pong mga Pilipino ang nakakahalata kay Senator Chis Escudero na in my opinion po, no, tila ba dinedelay ang impeachment trial. Una, noong 2 months ago or a month ago, sabi nila magbe-break muna sila and then June sila babalik para sa impeachment trial. Ngayon, eto na, malapit nang mag-June, nag-announce sila June 2 ang presentation ng evidence. Ano pong ginawa nila? Ini-move nila sa June 11. So ako po personally, nahahalata ako na para bang, ano bang gusto nyo gawin? I-delay ng i-delay? Dahil ba ito sa mga survey na lumalabas? Dahil mamaya may ipapakita po ako sa inyong survey, no? Survey naman ng SWS na talagang napakalaking kaibahan sa survey po ng Pulse Asia. No? So ako po yung nagtataka bakit ganyan, parang tila dinedelay. Kasi baka ang mangyari niyan, ma-technical na tayo ng mga DDS na pag andyan na, pumasok na yung 20th Congress, since 19th Congress po na-impeach si BP Sara sa House of Representatives, baka mamaya niyan, ang gawin nilang dahilan ay hindi niya pwedeng ituloy yan, kailangan yung ulitin yan or mag-file ulit kayo ng impeachment dahil nung 19th Congress niya yung ginawa, 20th Congress na, tapos hindi pa pwedeng mag-file ulit within this year dahil isang impeachment lamang po ang pwedeng i-file. Yung mga ganung technicalities po ba, no? Maraming mga tuso at mga eksperto pagdating sa ganyan eh, no? So yun po yung nakikita kong maaaring maging problema nating mga Pilipino kapag po yan ay dinelay nila Chis Escudero, mga kababayan, ano? Baka po ma-technical tayo ng mga abogado, ng mga eksperto at ng mga tuso na kampi po dun sa kabilang kampo. So, pakinggan po natin itong naging pahayag ni Congressman De Lima patungkol po dyan sa tila ba umuugong na mga pangamba nating mga Pilipino na baka hindi na po matuluyan at mawala na po ang impeachment ng tuluyan. Pakinggan po natin si Congressman De Lima. May mga bulong na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. Kulang daw sa boto. Tapos na bago pa magsimula. Pero malinaw ang tanong, susundin ba natin ang proseso o tatalikuran ito dahil sa takot o kalkulasyon? The Constitution lays out a path for accountability. It begins with the filing of the complaint, moves to the House for deliberation and action, and proceeds to trial in the Senate. Each step exists for one reason: to uncover the truth. I have been invited to join the prosecution panel, and I said yes, not to serve any political camp, but to uphold the principles of truth, justice, and accountability. This is not about vendettas. This is about responsibility. This is about courage. Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon, ang ebidensya mismo ang magpapakita niyan. Hindi ang chismis, hindi ang takutan, at lalong hindi ang numero sa survey. To abandon the process is to abandon the people who still believe in the promise of justice. It tells every Filipino that those in power are beyond reach and that accountability is optional. But we've seen this before. We know what happens when process is ignored, when truth is silenced, when the powerful are shielded from scrutiny. This is how impunity begins. This is how it is sustained. And this is how a nation forgets. We cannot allow that to happen again. Not on our watch. Panahon na para muling itindig ang saligang batas. Panahon na para igiit na katotohanan ang dapat maging pundasyon ng ating pamahalaan. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise as it must, as it will. We have been here before. We refuse to repeat the sins of the past. I totally agree po kay Congressman De Lima. Lumabas po yung kanyang pahayag na yan after po nitong balitang ito na iminove ni Chis Escudero sa June 11. Yung presentation ng evidence or presentation of impeachment articles versus BP Sara na move po ng June 11 yan. Minove po nila Chis Escudero. Sinabi po nila kung ano yung mga dahilan nila kung bakit nila minove, no? Sinasabi may mga urgent silang kailangan i-address.
Pero urgent din naman yung impeachment eh. Ayon sa konstitusyon, urgent din dapat na tinutugunan yan. At hindi nyo ba nakikita yung panawagan ng taong bayan? Siguro, hindi ko alam kung nagre-rely sila dun sa nilabas na Pulse Asia survey na 50% daw ng mga Pilipino ay ayaw ma-impeach or ayaw ng impeachment trial ni VP Sara. Pero ito mga kababayan, naglabas po ang SWS survey. Ang sabi dito, majority want VP Sara to answer impeach raps, stop criticizing government. Ayon sa SWS. Sabi dyan, 88% ng mga Pilipino gustong harapin ni VP Sara. Gusto na harapin ni VP Sara ang mga corruption allegations at humarap po siya sa impeachment trial, mga kababayan. 88% po ng mga Pilipino gusto na matuloy ang impeachment. Gusto ng mga Pilipino na humarap si VP Sara sa impeachment trial. 88% po, paulit-ulitin ko yan, 88%. Laban dun sa sinasabi ng Pulse Asia na 50%. 50% lang naman yun. So, ngayon, sino po talaga yung nagsasabi ng totoo? Or sino yung may katotohanang resulta ng survey? Ako naniniwala dun sa 88% na gusto na si VP Sara ay humarap sa impeachment trial. Ano pang sabi? 93% VP Sara should prioritize country's needs. Ayan, 93% ng mga Pilipino gusto na si VP Sara ay magtrabaho, i-prioritize ang pangangailangan ng mga Pilipino at hindi yung kanyang mga issues, no? Unahin niya yung pangangailangan ng mga Pilipino, hindi yung pakikipag-away, yung pagpapakita ng galit, pagmumura, yung tila pananakot, pagbabanta. Ang gusto ng mga Pilipino, 93%, ay focus siya sa trabaho at hindi sa kanyang mga personal issue at mga kinakaharap, no? Kasi kaya nga po siya niluklok bilang Vice President eh. Tapos ito pa sila Chis Escudero, bakit tila dinidelay niyo ang impeachment trial? Nakakahalata na kami. Okay, may mga dahilan kayo, pero bakit ganyan? Importante rin naman at urgent naman din itong impeachment trial. Kung ako tatanungin, mas importante yan. Bakit tila ba nararamdaman namin, ramdam namin at halatang halata na namin na parang ayaw nyo na may matuloy na impeachment? Tapos sasabayin nyo pa, may maglalabas ng survey na gantong karami daw ang ayaw sa impeachment. Ano pala itong survey ng SWS? Sa SWS survey po, mas marami po ang may gusto na matuloy po ang impeachment at humarap si VP Sara sa impeachment trial. Mas madami pong Pilipino ang gustong matuloy ito. So mga kababayan, hindi po talaga natin maiintindihan to sila Chis Escudero kung bakit puro na lamang pagdidelay ang nakikita natin sa kanila. Mag-ingay po tayo, magsalita po tayo, ipanawagan natin, iparamdam natin sa kanila, ipakita natin sa kanila na tayo ay gusto na ma-witness at malaman ng totoo sa impeachment trial. Dahil wala naman pong mawawala sa mga Pilipino kung mapatunayan na inosente si VP Sara. Pabor pa nga po yun sa mga Pilipino, at least malalaman natin na maayos pala siya. Pero malaki po ang mawawala sa mga Pilipino kung sakaling guilty siya at hindi po matutuloy ang impeachment trial. Malaki po ang mawawala sa mga Pilipino. Ibig sabihin nito, hindi mapapanagot si VP Sara kung may mga ginawa siyang kasalanan sa mga Pilipino. At maaari pang magpatuloy ang ganung sistema patungkol sa confidential fund kung hindi po mabubulat-lat yan at kung hindi natin malalaman ang tama at totoo. No? So manawagan po tayo, mag-ingay po tayo at i-pressure po natin ang Senado na ituloy na nila yan. Huwag po nilang i-delay. No? Para naman po ito sa bansa, sa ating mga Pilipino. May iba po tayo mga kababayan. Kayo mga DDS, hindi nyo ba nahahalata na ang problematic ng mga sinusuportahan nyo? Iisa-isahin ko ha. Si Kibuloy nakulong, si Alice Gubo nakulong, si Tebes nakulong, si dating Pangulong Duterte nakulong, si Harry Roque nagtatago sa ibang bansa. Sino pa? Si Bantag, nagtatago, hindi makita. Si Arnel Ignacio, may issue. Yung asawa ni Harry Roque, hindi ko alam kung nagtatago or what, pero may issue din. Ang daming mga sinusuportahan nyo na napakadaming issue at problematic in my opinion. Hindi pa ba kayo nakakahalata? Hindi nyo pa ba nakikita yung mga senyales at signs ng sandali? Baka naman may mali sa mga sinusuportahan nyo at mali ang pinaglalaban nyo. Pambihira naman mga kababayan. Kaya ayan, no? Ngayon lang ako nakakita ng pagkatapos ng isang administrasyon, yung mga alipores, mga naging tauhan, ay hinahabol ng batas, ng otoridad, at gustong panagutin na at nabulatlat ang mga issues. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, mga kababayan. Tignan nyo, kaya ayan,
matindi to. Isang malaking dagok sa inyo, si General Torre, na promote. At yung mga dating tauhan ni dating Pangulong Duterte sa admin ni PBBM, natatanggal na. Yung Solicitor General, ayan, wala na, pinaltan na. No? Pakiusap naman mga DDS, i-analyze nyo mabuti yung sinusuportahan nyo, yung pinaninindigan nyo at pinaglalaban nyo. Kasi kitang-kita, obvious na obvious, may mali talaga. Hindi nyo ba napansin mga DDS, pagkatapos ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, ang daming kailangang habulin, ang daming kailangang papanagutin. Yung mga issues patungkol kay Michael Yang, dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte, yung kapatid niya si Tony Yang, na aresto din. Yung mga issues, mga sanampang reklamo ni Senator Trillanes kay Manscarpio at saka po kay Pulong Duterte. Yung video na nag-viral, Diyos ko, pambihira kayo. Ewan ko, hindi ko alam. Pero hindi ko po talaga magagawa yung ginagawa niyo na pagtatanggol, pagdepensa at pagsuporta sa mga kitang-kita naman natin na maling-mali eh. May mga umaamin na nga si dating Pangulong Duterte sa mga ginawa niyang kasalanan. Tapos si BP Sara, grabe kung magbanta, magmura, yung ugaling pinapakita niya. Tapos makikita mo may mensahe about Holy Week, makikita mo may mensahe about sa China na napakabait niya doon. Diyos ko po, hindi ko po talaga alam kung paano niyo nagagawa, no? We know naman na may nagawa din silang maganda. Pero hindi excuse yun para kalimutan na natin at ipagtanggol sila sa mga maling ginagawa nila. Mga kababayan, ano? Kapag hindi po tayo nagbago ng ating mindset or thinking, ng ating ugali, na kayo pa ang nagiging tagapagtanggol ng mali, kapag hindi natin binago yan, hindi po talaga uunlad ang bansa natin dahil kayo ang nagiging enabler ng mga hindi dapat mamuno. No? Marami naman dyan pwedeng pagpilian. Ewan ko ba? Bahala na. Diyos ko, nakakapagod, nakakaumay. Pero sa 2028, ang nakikita pong maglalaban, si VP Sara po at si Attorney Leni Robredo, sila po yung dalawa sa pinakamataas na nakakuha ng suporta sa 2028 presidential election. At number 1 pa rin po si VP Sara. Alam nyo, ako kakamping, siguro nasanay na kaming matalo. Sanay na kaming tawaging talunan. Pero at the end of the day, proud ako sa binoboto ko at sinusuportahan ko dahil wala po talaga silang ginawang kasalanan sa mga Pilipino. In the case of Attorney Leni Robredo, wala siyang issues about confidential fund at paghawak ng pondo. Wala siyang pinatumbang tao at hindi siya naging involved sa kung anumang illegal na pasugalan or kung meron man po kayong pinaniniwalaan, yan po ay mga fake news na ikinalat noon para po masira si Atty. Leni Robredo. Because ang bottom line dito is, kung yung mga fake news na ikinalat kay Atty. Leni Robredo ay totoo, bakit hindi po nila pinakulong si Atty. Leni Robredo, si Mayor Robredo? Bakit ngayon ang mga hinahabol ng batas ay mga alipores po or mga tao ni dating Pangulong Duterte? Hindi po ba mga kababayan? And bibigyan ko na po kayo ng heads up, kung sakali man po na manawagan ng taong bayan na tumakbo po si Mayor Leni Robredo sa 2028, panigurado magbabalikan po ang mga fake news, black propaganda, conspiracy theories about Mayor Leni Robredo. Diyan po sila kasi magaling. At diyan po nila nasira si Mayor Leni Robredo. So, kayo na po ang bahalang humusga. Very much like I said, sanay po kaming matalo. Pero, proud po kami dahil yung binoboto namin, alam namin na maayos, matino, at may nagagawa sa Pilipinas. At the end of the day, kahit naman matalo po ulit si Atty. Leni, kung kaharapin niya si VP Sara, meron pa rin naman po siyang Angat Buhay NGO na magpapatuloy na tumulong o magapay sa gobyerno at sa mga Pilipino. Maraming po salamat sa panonood mga kababayan. Sana po i-like yung video natin at makapag-komento kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.